Sa gilid ng isang bayan, nakatago ang isang istasyon ng tren na parang nakalimutan na ng panahon. Mga damo ang tumubo sa mga bitak ng semento, at ang pintura sa mga upuan ay kumupas na. Sa ganitong lugar napadpad si Clarice, isang dalagang nagtatrabaho sa kalapit na kalye, na ngayon ay tila nawawala at pagod mula sa mahabang araw. Habang siya ay naglalakad, unti-unting lumakas ang tunog ng kanyang mga hakbang sa mga bato at lumalangit-ngit na riles. Hawak ang kanyang maliit na bag, pilit niyang inaalala ang daan pabalik sa bayan ngunit wala siyang maalala. Naiwan na siya ng huling bus at wala ng ibang tao sa paligid. Malalim na ang gabi, at ang tanging liwanag ay mula sa ilang lumang ilaw ng istasyon. Hindi ito ang inaasahan ko sa pag-uwi ko, bulong niya sa sarili habang nakaupo sa isang lumang bangko ng istasyon, naghihintay sa hindi niya alam. Nang mag-aalas 12 na ng gabi, narinig niya ang malayong ugong na tila papalapit. Isang lumang tren ang unti-unting lumitaw mula sa dilim, ang mga ilaw nito ay kumikislap-kislap na parang mga bituin sa langit. Nagtaka si Clarice, wala siyang alam na may tren pang dumadaan sa rutang ito. Lalo siyang naguluhan nang huminto ang tren sa harap niya, at marahang bumukas ang mga pintuan. Tumambad sa kanya ang mga upuan na yari sa kahoy at mga bintanang may malalaking kurtina. Sumakay na ba ako dito? Pero, saan ba ito papunta? Tanong niya sa sarili, habang tinitimbang ang posibilidad na sumakay para makauwi. Ang pag-aalangan ay lumaban sa kanyang pangangailangang makasakay sa anumang sasakyan pauwi. Walang bumabang tao mula sa tren, ni walang sumalubong na konduktor. Tahimik at walang kilos ang loob ng tren, tila naghihintay lamang. Ang katahimikan ng tren ay nagbigay ng isang malalim na kaba sa kanyang puso. Bagamat desperado na siyang umuwi, hindi niya mapigilang maramdaman ang isang hindi maipaliwanag na pangamba tungkol sa hindi pamilyar na destinasyon ng tren. Ang tren ay tila isang lumang behikulo na galing sa ibang panahon, hindi umaangkop sa modernong mundo ngunit may kakaibang halina na mahirap tanggihan. Sa sandaling iyon, ang pagod, kuryosidad, at desperasyon ay nagtulak sa kanya na magpasya. Siguro, ito na lang ang tanging paraan ko para makauwi, sabi niya sa sarili, habang dahan-daang naglalakad palapit sa tren, ang bawat hakbang ay mabigat at mayroong pag-aalinlangan. Tumayo si Clarice sa harap ng tren, ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang balat habang tinitingnan ang pinto ng tren. Ang tunog nito ay mabigat at lumilikha ng kaunting ingay sa tahimik na istasyon. Ang liwanag mula sa loob ng tren ay umaabot sa madilim na platform, ngunit tila hindi ito nagbibigay ng init. Sa halip, ang lamig ay tila lalo pang tumindi, na parang may hindi nakikitang puwersang humihila sa kanya papasok. Nakatayo lang siya roon, iniisip kung ano ang gagawin. Sa loob niya, naglalaban ang takot at kuryosidad. Sumakay ka na, wala namang mawawala. Bulong ng kanyang isip, kahit pa may bahagi ng kanyang pagkatao na nagsasabing tumakbo na lamang siya palayo. Pagod na sa mahabang araw at sa malamig na gabi, napabuntong hininga si Clarice. Ano bang magagawa ko? Wala nang ibang sasakyan, sabi niya sa sarili, at marahan siyang tumuntong papasok sa tren. Sa sandaling pumasok siya, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig na sumalubong sa kanya. Hindi ito tulad ng normal na lamig ng aircon sa tren, ito ay mas malamig, na parang umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Tumingin siya sa paligid, at ang unang tumambad sa kanya ay ang mahabang hanay ng mga upuan na yari sa kahoy. Ang mga bintana ng tren ay may makakapal na kurtina, at may mga lumang ilaw sa kisame na nagbibigay ng madilaw na liwanag. Ang tren ay tila galing sa ibang panahon. Wala itong modernong kagamitan, ngunit nasa maayos na kondisyon ang lahat ng bagay. Ang paligid ay tahimik, napakatahimik, na parang walang ibang tao sa loob. Nang tumingin siya sa mga upuan, napansin niya ang mga pasahero. Nakaupo sila, tahimik at halos hindi gumagalaw. Ang ilan ay nakatitig sa harapan, ang iba na may nakayuko, ngunit wala ni isa man ang tumingin sa kanya. Sa una, naisip niyang baka natutulog lang sila, ngunit nang lumapit siya sa isa, napansin niyang kakaiba ang kanilang anyo. Isang lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana ang nakayuko, ang mga kamay nito'y mahigpit na nakakapit sa tuhod. Ang kanyang mukha ay namumutla, halos parang papel, at ang kanyang mga mata ay parang walang buhay. Sa kabilang upuan naman ay isang babae, nakalugay ang mahabang buhok at nakatingin sa bintana, ngunit tila walang nakikita. May isa pang pasahero, isang batang babae na nakaupo ng mag-isa,
Hawak ang isang lumang manika. Nakatingin siya sa manika, hindi gumagalaw, na parang hindi alintana ang presensya ni Clarice. Ano ito? Bakit parang hindi sila humihinga? Bulong ni Clarice sa sarili. Ramdam niya ang kilabot na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Pinilit niyang huwag isipin ang pinakamasamang bagay, pero hindi niya maialis ang pakiramdam na may mali sa lahat ng ito. Naglakad si Clarice sa pasilyo, dahan-dahan at maingat. Sinusuri niya ang bawat pasahero na nadaanan niya. Walang gumagalaw, walang nag-uusap, walang kahit anong tunog maliban sa mahinang ugong ng tren. Ang bawat mukha na nakikita niya ay maputla at malamlam, na parang ang lahat ng dugo sa kanilang katawan ay nawala na. Nang dumaan siya sa tabi ng isang babae, napansin niyang nakayakap ito sa isang lumang libro. Ang mga pahina nito ay kulay dilaw at may mga marka ng pagkasira sa gilid. Sa pabalat, may nakasulat na pangalan, Maricel 1942. 1942. Anong ginagawa ng ganitong luma at personal na bagay sa tren na ito? Tanong niya sa sarili. Nagpatuloy siya hanggang sa isang bakanteng upuan at naupo. Napansin niya ang maliit na plaka sa likod ng upuan, kung saan may nakaukit na pangalan, Angeline Santos. Napakunot-noo siya. Bakit parang ang tren na ito ay masyadong personal, masyadong nakatuon sa mga pasahero? Habang nakaupo, inisip ni Clarice ang mga nakita niya. Ang bawat detalye, ang malamlam na ilaw, ang katahimikan ng mga pasahero, ang kakaibang anyo ng tren, lahat ng ito ay parang nagbibigay ng pahiwatig na hindi siya dapat naroroon. Ito ba ay tren ng mga? Hindi niya maituloy ang iniisip. Tumayo siya, pinilit ang sarili na maging kalmado. Marahil, ito ay isa lang kakaibang tren. Siguro, napagod lang siya kaya ganoon ang nararamdaman niya. Ngunit sa bawat segundo na tumatagal siya sa tren, ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong bumibigat. Lumapit siya sa isang bintana at sinubukang sumilip sa labas. Ang nakita niya ay higit na nagpatindi ng kanyang takot, wala siyang makitang tanawin. Tanging kadiliman ang nasa labas, walang ilaw, walang puno, walang daan. Saan ako pupunta? Tanong niya sa sarili, habang unti-unting bumabalot sa kanya ang takot na hindi niya maipaliwanag. Habang nakatitig sa labas ng madilim na bintana, isang malamig na boses ang gumulat kay Clarice. Tiket, pakiusap, sabi ng isang tinig na malalim at matatag. Napalingon si Clarice at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng isang lumang estilong uniforme ng konduktor. Tumindig ang balahibo sa kanyang batok. Ang konduktor ay may mga matang tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang presensya ay may dala-dalang awtoridad na hindi maipaliwanag. Wala po akong tiket. Hindi ko alam na kailangan, simula ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang sitwasyon, na lalo pang pinatindi ng kanyang pagkalito at takot. Ang konduktor ay tumango ng marahan, tila inaasahan na ang kanyang sasabihin. Ito ay hindi pangkaraniwang tren. Hindi lahat ng sumasakay dito ay may tiket na hawak sa kamay. Ngunit, lahat kayo ay dinala rito ng isang layunin. Layunin? Tanong ni Clarice, lalo pang naguguluhan. Ano ang ibig niyong sabihin? Hindi ko sinasadyang sumakay dito. Gusto ko lang makauwi. Mahina ang sagot ng konduktor, marami ang sumasakay dito na may parehong nais, ang makauwi. Ngunit madalas, hindi nila naiintindihan kung ano ang tunay na tahanan na kanilang hinahanap. Naguluhan si Clarice. Ibig niyo bang sabihin, hindi ko sinasadyang mapunta rito? Ito ba ay tadhana? Maaari, sagot ng konduktor, na may bahagyang ngiti. O maaari ring hindi. Ang mahalaga, narito ka na, at pansamantala kang panauhin sa tren na ito. Pansamantala, tanong ni Clarice, ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba. Ano ang ibig niyong sabihin? Hanggang kailan ako dito? Iyon ay depende sa maraming bagay, paliwanag ng konduktor, habang inilalabas ang isang lumang relo mula sa kanyang bulsa at tinitingnan ito ng may interes. Ang oras dito ay tumatakbo ng iba kaysa sa labas ng mga bintanang ito. Maaaring mas mabilis, maaaring mas mabagal. Lahat ay nakasalalay sa iyong paglalakbay. Napahawak si Clarice sa kanyang upuan, ang mga salitang binitiwan ng konduktor ay nagdulot sa kanya ng malalim na pag-iisip. Paglalakbay, hindi ko pa nga alam kung saan ito patungo. Iyan ang kagandahan at misteryo ng tren na ito, sabi ng konduktor, habang marahan na naglalakad palayo. Hindi mo malalaman kung saan ka patungo hanggang hindi ka nakarating.
Naiwan si Clarice na nag-iisa, ang mga salita ng konduktor ay umikot sa kanyang isip. Pansamantala lamang na panauhin, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Ang ideyang iyon ay nagdulot sa kanya ng parehong takot at kaginhawaan, takot sa hindi alam, ngunit kaginhawaan sa pag-asang ito'y may katapusan. Sa kanyang pagmumuni-muni, naramdaman niyang unti-unting lumalamig ang paligid, at ang mga anino sa tren ay parang kumikilos sa gilid ng kanyang mga mata. Ang konduktor, bagamat naglakad na palayo, ay tila nag-iwan ng isang mahiwagang aura sa kanyang paligid, na nagpapalalim pa lalo sa misteryo ng gabing iyon sa tren ng hating gabi. Tahimik na nakaupo si Clarice sa kanyang upuan, ang malamlam na ilaw ng tren ay bahagyang nagpapakita ng mga anino sa bawat sulok. Walang gumagalaw sa paligid. Ang mga pasahero ay nanatiling tahimik, tila mga estatwa. Ngunit nang magsimula siyang bumalik sa pag-iisip ng mga sinabi ng konduktor, napansin niyang unti-unti nang gumalaw ang ilan sa mga pasahero. Habang nakaupo si Clarice, napansin niya ang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na nakayuko. Bigla itong tumingin sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Sa wakas, gumalaw ito at umupo ng diretso. Hindi ko inakalang may makakausap pa ako rito, mahinang sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay mabigat at mayroong pangungulila. Nagulat si Clarice sa biglaang pag-uusap. Hello po, kanina pa po ba kayo dito? Matagal na, sagot ng lalaki, bahagyang ngumiti. Ang pangalan ko ay Renato. Isa akong negosyante noong buhay pa ako. Noong buhay pa kayo, tanong ni Clarice, bagamat alam na niya ang sagot sa tanong. Napagtanto niyang ang tren na ito ay puno ng mga kaluluwa. Tumango si Renato. Oo, isa akong abala at mapagmalaking tao. Akala ko, pera ang sagot sa lahat ng bagay. Naiwan ko ang pamilya ko para habulin ang mga pangarap na ako lang ang makikinabang. Pero alam mo ba, nang matagpuan ako ng kamatayan, lahat ng kayamanan ko'y wala ring kwenta. Hindi ko man lang nasabi sa anak ko kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko man lang nakapiling ang asawa ko bago ako namatay. Nakaramdam si Clarice ng bigat sa kanyang puso. At ngayon, bakit kayo narito? Tila naghihintay ako sa tren na ito. Nagbabaka sakali akong balang araw ay makakahanap ako ng kapatawaran para sa sarili ko. Huminga ng malalim si Renato at muli ay yumuko, na parang bumalik sa malalim na pagmumuni-muni. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Clarice ang babaeng may mahabang buhok na nakatingin sa kurtina ng bintana. Tila hindi ito kumikilos, ngunit sa sandaling tumingin siya, marahan itong nagsalita. Maganda ba ang tanawin? Tanong ng babae, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Wala naman po akong makita sa labas, sagot ni Clarice. Ang dilim po, ganoon nga rin ang naramdaman ko sa loob ng maraming taon, sagot ng babae, ang kanyang tingin ay nananatili sa bintana. Ang pangalan ko ay Soledad. Isa akong ina, isang mahirap, ngunit masayahing ina. Paano po kayo napunta rito? Tanong ni Clarice. Ang anak ko, napahinto si Soledad, pinilit pigilan ang kanyang mga luha. May sakit siya, pero wala akong pera para gamutin siya. Nagtrabaho ako ng sobra, nakipagsapalaran para lang may maipambili ng gamot, ngunit huli na nang maipon ko ang kailangan. Namatay siya habang wala ako. Napatigil si Clarice, ramdam ang kirot sa kwento ni Soledad. Nagkulang ako. Dapat hindi ako umalis. Dapat kasama ko siya sa huling sandali niya. Hinawakan ni Soledad ang kurtina, na parang naghahanap ng sagot sa kadiliman sa labas ng tren. Ngayon, naghihintay ako ng pagkakataon, ng liwanag na maaaring magpatawad sa akin. Habang pinalilibutan ng kwento ni Soledad ang kanyang isip, narinig ni Clarice ang marahang pagtawa ng isang bata. Tumalikod siya at nakita ang batang babae na hawak ang lumang manika. Nakatingin ito sa kanya, may masayang ngiti sa mukha. Ang cute ng manika mo, sabi ni Clarice, sinusubukang ngumiti upang itago ang kaba. Si Ana po ang pangalan niya, sagot ng bata. Kasama ko siya noong nangyari iyon. Nangyari? Anong nangyari? Tanong ni Clarice. Pumunta kami sa parke, pero nagkahiwalay kami ni Mommy. Tumigil sandali ang bata, at nagiba ang kanyang ekspresyon, mula sa saya ay naging lungkot. Hinahanap ko siya, pero hindi na kami nagkita. Tapos, may malaking sasakyan na bumangga sa akin. Halos hindi makapagsalita si Clarice, nang hihinayang sa sinapit ng bata. At ngayon, bakit ka narito? Hinahanap ko pa rin si Mommy, sagot ng bata, hawak pa rin ang manika ng mahigpit. Alam ko, makikita ko rin siya.
Nang matapos ang mga kwento ng mga kaluluwang pasahero, naupo si Clarice sa kanyang upuan, balisa. Sa bawat kwento, naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga damdamin, ang pagsisisi, ang hinanakit, at ang pagkukulang. Ang tren ay tila hindi lamang sasakyan, kundi isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay naghihintay na mahanap ang kanilang hinahanap, kapayapaan, kapatawaran, o muling pagkikita. Bakit ako narito? Tanong niya sa sarili. Mayroon din ba akong hindi natapos? May mga iniwan ba akong nasaktan o nagkulang? Habang tumitingin siya sa mga pasaherong bumalik sa kanilang katahimikan, muling bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ng konduktor, pansamantala lamang siya na panauhin. Ngunit saan patungo ang tren na ito? At anong naghihintay sa akin sa dulo nito? Habang patuloy na umaandar ang tren, si Clarice ay nakaupo sa gilid ng bintana, pilit sinisilip ang labas kahit wala namang makita kundi ang kadiliman. Ang mga kwento ng mga kaluluwang nakasama niya sa tren ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, na nagdudulot ng malalim na pagmumuni-muni tungkol sa kanyang sariling buhay. Napabuntong hininga si Clarice, isang mabigat at malungkot na buntong hininga na parang nagdadala ng bigat ng mga pangarap, na hindi niya kailanman naipaglaban, mga pangarap na unti-unting nalibing sa ilalim ng mga responsibilidad at takot sa kabiguan. Ang bawat kwento ng pasahero sa tren ay tila isang salamin na nagpapakita sa kanya ng mga bagay na hindi niya matagal nang kinaharap. Marahil, may mga bagay akong iniwan sa aking sariling buhay, bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng umaandar na tren. Mga pangarap na tinalikuran, at mga relasyong nasira dahil sa mga pagkakamali at maling desisyon. Sa kanyang pag-iisa, nagsimulang maglaro sa isip ni Clarice ang mga imahe ng kanyang dating kasintahan, si Albert, na minsan niyang iniwan dahil natakot siyang sumugal sa isang pangmatagalang pangako. Naalala niya ang sakit sa mga mata ni Albert nang sabihin niyang hindi siya sigurado sa kanilang hinaharap. Ang paghihiwalay na iyon ay hindi lang simpleng pagtatapos ng isang relasyon, ito ay pagtalikod niya sa isang posibilidad ng isang masaya at buong buhay. Natakot ako noon, natakot akong mabigo, natakot akong baka hindi sapat, pag-amin niya. Ang mga salita ay unti-unting lumalabas mula sa kanyang bibig habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. At ang takot na iyon ang nagdulot sa akin dito, sa isang lugar na puno ng mga nawalang kaluluwa. Habang patuloy ang tren sa paglalakbay nito sa dilim, may isang matandang babae na lumapit at naupo sa tapat ni Clarice. Ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan at pag-unawa. Ang buhay, sabi ng matandang babae, ang kanyang boses ay malumanay at mapagmahal, ay puno ng mga pagpipilian. At minsan, ang mga pinili natin, o ang mga piniling hindi natin ginawa, ang nagdadala sa atin sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Tumango si Clarice, pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Paano ko malalaman kung tama ang mga pagpili ko? Paano kung palagi akong nagkakamali? Ang pagkakamali, tugon ng babae, ay parte ng paglalakbay. Walang perpektong landas, Clarice. Bawat landas ay may aral, at bawat aral ay mahalaga. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clarice ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Marahil, nasa tamang lugar siya at oras para harapin ang kanyang mga takot at magsimula muli. Habang ang tren ay patuloy sa paglalakbay sa dilim, nagsimula si Clarice na magkaroon ng bagong determinasyon, ang harapin ang mga pangarap na kanyang iniwan, at ang mga pagkakamali na kanyang ginawa, at sa wakas, ay hanapin ang kanyang daan patungo sa kapayapaan. Ang malamlam na ilaw ay bumabalot sa bawat sulok ng tren, habang si Clarice ay nag-iisip tungkol sa kanyang mga natuklasan at pagbabalik tanaw. Ang diwa ng paglalakbay at kung ano ang kahihinatnan nito ay tila nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa kanya. Sa kanyang pagninilay, muling lumapit ang konduktor, ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Magandang gabi muli, Clarice, bati ng konduktor, na ngayon ay tila mas pamilyar na sa kanya. Nakikita kong marami kang iniisip. Tumango si Clarice, ngunit bago siya nakasagot, nagpatuloy ang konduktor. Ang tren na ito, tulad ng nasabi ko, ay patungo sa huling destinasyon. Isang lugar kung saan maaaring makahanap ng kapayapaan ang mga kaluluwang naliligaw o hindi matahimik. Ano po ba ang ibig sabihin ng kapayapaan, sa konteksto ng lugar na ito? Tanong ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at pangamba. Kapayapaan, ang konduktor ay tila nag-isip saglit bago nagpatuloy.
Ito ay isang estado kung saan natatagpuan ng isang kaluluwa ang kumpletong resolusyon ng mga bagay na bumabagabag sa kanila. Maaring ito ay pagtanggap, pagpapatawad, o simpleng pagbitaw sa mga bagay na hindi na nila makontrol. Si Clarice ay sandaling lumingon sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng dilim na bumabalot sa kanilang daanan. At kapag narating na namin ang destinasyong ito, ano na ang mangyayari sa amin? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng takot sa hindi niya alam. Depende iyon sa bawat kaluluwa, sagot ng konduktor. Ang ilan ay maaaring magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay, habang ang iba naman ay maaaring muling bumalik sa mundo ng mga buhay, ngunit dala ang mga aral at kapayapaan na kanilang natagpuan dito. Ang ideya na maaaring may iba pang buhay pagkatapos ng tren na ito, ay nagbigay kay Clarice ng kaunting ginhawa, ngunit may bahagi rin ng kanyang isipan na nagtataka kung ano ang magiging epekto nito sa kanya. May pagkakataon pa ba akong magbago ng landas? Na hindi ituloy ang pagpunta sa huling destinasyon na iyon. Tumango ang konduktor. Palaging may pagkakataon, Clarice. Hanggat ikaw ay humihinga at may kakayahang mag-isip at magdesisyon, palagi kang may pagpipilian. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Clarice ng lakas at determinasyon. Naramdaman niya na kahit paano, may kontrol pa rin siya sa kanyang tadhana. Ang tren na ito ay hindi lang basta sasakyan patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap, ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya na muling suriin ang kanyang buhay, ang kanyang mga desisyon, at ang mga bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Ano man ang piliin mo, Clarice, ang mahalaga ay alam mo sa iyong puso na iyon ang pinakamabuti para sa iyo, sabi ng konduktor. Bago siya nagpaalam at unti-unting lumakad palayo, iniwan si Clarice na may bagong pag-asa at lakas ng loob para harapin kung ano man ang naghihintay sa kanya sa huling destinasyon. Sa bawat hinto ng tren, si Clarice ay mabilis na tumitindig, umaasang makakababa at makakatakas mula sa kakaibang paglalakbay na ito. Ngunit sa kanyang bawat pagtatangka, natuklasan niyang ang bawat istasyon ay parang isang pekeng set sa isang pelikula, walang substansya, walang koneksyon sa totoong mundo. Ngayon na, bulong ni Clarice sa sarili habang humihinto ang tren sa isang istasyon na tila mayroong mga tao at aktibidad. Lumakad siya patungo sa pinto, nagmamadali, ngunit nang humakbang siya palabas, napansin niyang ang mga tao ay tila mga anino na dumadaan lang, hindi tumutugon, hindi nakakakita. Anong nangyayari? Tanong niya sa sarili. Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito at takot. Bumalik si Clarice sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay malalim at nag-iisip. Ang konduktor, na parang nahiwatigan ng kanyang pagkabalisa, ay lumapit at umupo sa tapat niya. Mukhang may problema ka, Clarice, sabi ng konduktor, ang kanyang boses ay malumanay ngunit seryoso. Hindi ito totoo, hindi ba? Tanong niya, diretso ang tingin sa mga mata ng konduktor. Ang mga istasyong ito, hindi sila totoo. Parang ilusyon lang sila. Tumango ang konduktor. Tama ka, ang mga istasyong ito ay hindi katulad ng mga totoong istasyon na iyong nakasanayan. Ang mga ito ay simboliko, mga lugar na maaaring mukhang pamilyar, ngunit wala sa pisikal na mundo na iyong kinagisnan. Kung gayon, hindi ko ba talaga maaaring iwanan ang tren na ito sa aking kagustuhan? Tanong ni Clarice, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang tren na ito, paliwanag ng konduktor, ay naglalakbay sa isang ruta na hindi nasusukat sa karaniwang paraan. Hindi ito tumitigil kung saan-saan lamang. Umuusad ito ayon sa mga pangangailangan ng mga pasahero nito, pangangailangan para sa pagharap, pagtanggap, at paglago. Napabuntong hininga si Clarice. Kaya pala nararamdaman kong hindi ako makatakas. Parang may kailangan pa akong matutunan, may kailangan pa akong harapin. Madalas, ang ating paglalakbay ay hindi lamang pisikal, sagot ng konduktor. Marami sa atin ang naglalakbay sa loob ng ating mga puso at isipan. At minsan, ang pinakamahalagang destinasyon ay ang makarating sa punto kung saan maaari nating patawarin ang ating mga sarili, at matutong magmahal muli. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Clarice, nagdala ng bagong perspektibo sa kanyang pag-iisip. Marahil, ang tren na ito, kahit pahitik sa misteryo at kawalan ng katiyakan, ay maaaring maging lugar ng kanyang pagbabago at paglago. Habang muling umuusad ang tren, napatingin si Clarice sa labas ng bintana, sa madilim na kalawakan na sumasakop sa labas ng tren. Sa kanyang puso, may bahagi na ngayong handa na siyang harapin kung anuman ang nasa huling destinasyon. Sa kaibuturan niya,
Alam niyang ang bawat hakbang ng paglalakbay na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano, ang plano para sa kanyang sariling kapayapaan at kabuuan. Habang umaandar ang tren sa kadiliman, napansin ni Clarice ang isang batang lalaki na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Nadaman niyang kailangan niyang lapitan at tulungan ang bata, kaya dahan-dahan siyang lumapit, pinipilit na maging kalmado ang boses at presensya. Umupo si Clarice malapit sa batang lalaki, pinapanatili ang kanyang boses na malumanay. "Kamusta? Bakit ka umiiyak? Ano ang pangalan mo?" Tumingin ang bata kay Clarice, pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi, at dahan-daang sumagot, "Ako po si Samuel. Naglalaro po ako sa beach, tapos biglang may malaking alon na humampas at tinangay ako. Pagmulat ko po, nandito na ako sa tren." Napabuntong hininga si Clarice, ang kanyang puso ay parang nadurog sa sinapit ng bata. "Nakakatakot yun ah, pero ligtas ka na dito Samuel. Gusto mo bang pag-usapan natin ang nangyari?" "Opo," sagot ni Samuel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. "Bakit po ba ako nandito? Hindi ko po alam kung saan ako, at hindi ko po alam kung paano bumalik sa mommy at daddy ko." Sinubukan ni Clarice na magbigay ng kaunting ginhawa. "Minsan, may mga bagay na nangyayari na mahirap ipaliwanag. Ang mahalaga, ligtas ka ngayon. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa dito." Habang nag-uusap sila, lumapit ang iba pang mga pasahero na naaakit sa kanilang pag-uusap. Isang matandang babae at isang kabataang lalaki, na tila may bitbit din na sariling mga pasanin sa buhay. "Kami rin, mayroon kaming dinadalang hinanakit at takot," sabi ng matandang babae, na nagpakilala bilang Aling Rosa. "Nakikinig ako sa kwento ng bata at naalala ko ang aking mga panahon ng pagkalito." Nagbahagi si Aling Rosa ng kanyang sariling karanasan tungkol sa kanyang nawawalang anak, na umalis ng bahay at hindi na nakabalik. Ang kabataang lalaki, na nagngangalang Mark, ay nagkwento naman ng kanyang mga pangarap na biglang natigil nang siya ay mawalan ng trabaho. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nagsimula si Clarice na makakita ng isang pattern, bawat isa sa kanila ay may kinakaharap na personal na laban, o isang pangyayaring biglang nagbago ng kanilang mga buhay. Pare-pareho tayong may hinaharap na mga hamon, at marahil, itong tren na ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mahanap ang ating mga sagot, sabi ni Clarice, umaasa na bigyan ng lakas ang bawat isa sa kanila. Tumango si Samuel, tila bahagyang napapagaan ang loob. "Kaya po ba tayo nagkakasama-sama dito? Para tulungan ng isa't isa?" "Oo Samuel," sagot ni Clarice, "para tulungan ng isa't isa at para matutunan kung paano magpatuloy kahit may mga pagsubok." Samantalang habang patuloy ang kanilang paglalakbay, unti-unting nabawasan ang bigat ng kanilang mga damdamin. Nagsimula silang magbahagi ng mga ngiti, kwento, at suporta. Si Samuel, kahit na bata pa, ay tila nakahanap ng bagong lakas para harapin ang hindi alam na hinaharap, na may bagong pag-asa at determinasyon. Ang tren, sa kanyang misteryosong paglalakbay, ay tila nagsilbing sasakyan hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa isang paglalakbay sa loob ng puso at isipan ng bawat pasahero. Habang lumalalim ang gabi at patuloy ang pagtakbo ng tren sa isang hindi matukoy na direksyon, nagbalik si Clarice sa kanyang upuan, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Hindi nagtagal, lumapit ang konduktor, na ngayon ay tila handa ng ibahagi ang ilang mas malalim na katotohanan. "Clarice, mukhang may bumabagabag sa iyo," simula ng konduktor, ang kanyang tono ay seryoso at mapag-alala. "Opo, mayroon nga po," sagot ni Clarice, hindi na itinago ang kanyang pag-aalala. "Sinabi mo na ang tren na ito ay para sa mga kaluluwang nawawala. Ngunit bakit ako naririto? Alam kong buhay pa ako." Tumingin sa kanya ang konduktor nang may bigat sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagbuntong hininga. "Ito ang bahagi na mahirap ipaliwanag, ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi ka na dapat nasa mundo ng mga nabubuhay, Clarice." Nanlaki ang mga mata ni Clarice, at naramdaman niya ang biglaang paglamig ng hangin sa paligid. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang iyong presensya dito ay hindi aksidente. Ang araw na sumakay ka sa tren na ito, ay ang araw na ikaw ay naaksidente. Ang tren na ito ng hating gabi, ay sumundo sa iyo hindi dahil sa ikaw ay nawawala, kundi dahil kailangan mong tapusin ang mga bagay na hindi mo na ipagpatuloy," paliwanag ng konduktor. Napahawak si Clarice sa kanyang dibdib, pakiramdam niya ay biglang naging mabigat ang lahat.
Ang mga alaala ng araw na iyon, ang pagmamadali, ang pagtawid sa kalye, ang biglaang kadiliman, ay bumalik sa kanya. Pero, paano? Bakit wala akong naaalala? Tanong niya, halos hindi siya makahinga sa pagkabigla. Minsan, ang mga kaluluwa na dumaan sa traumatic na karanasan ay hindi agad naaalala ang lahat. Binibigyan ka ng pagkakataon na harapin ang iyong mga hindi natapos na gawain, upang makahanap ka ng kapayapaan bago tuluyan kang lumisan, sagot ng konduktor. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Clarice habang dahan-daang tinatanggap ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Kaya ang mga taong kasama ko dito. Oo, tulad mo, mayroon din silang hindi natapos sa buhay. Ngunit ikaw, may espesyal na dahilan ka kung bakit ka narito. May mga bagay ka pa na kailangang ayusin, mga relasyon na kailangang bigyan ng closure, mga salitang hindi nasabi, ani ng konduktor. Humugat ng malalim na hininga si Clarice, at unti-unting nahimasmasan. Kung gayon, gagamitin ko ang oras na ito hindi lamang para hanapin ang kapayapaan para sa aking sarili, kundi para tulungan din ang iba dito na makahanap ng kanilang sariling kapayapaan. Tumango ang konduktor, at nandito ako para gabayan at suportahan ka sa paglalakbay na ito. Sa malamlam na ilaw ng tren na sumusuyod sa kawalan, si Clarice ay nakatayo sa harapan ng konduktor, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-aalinlangan. May pagpipilian ka, Clarice, sabi ng konduktor, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Maaari kang manatili sa tren na ito at magpatuloy sa huling destinasyon kasama ang iba, o subukan mong bumalik sa iyong buhay, ngunit kailangan mong tanggapin ang lahat ng iyong mga pagkukulang at mga hindi natapos na gawain. Nag-isip si Clarice, ang kanyang puso ay mabigat sa pagpapasya. Gusto kong bumalik, mahina niyang sagot. May mga bagay akong kailangan pang ayusin, mga taong kailangan kong harapin. Hindi ako maaaring manatili dito habang may pagkakataon pa akong itama ang aking mga pagkakamali. Nakangiti ang mga kaluluwa sa paligid niya, na para bang nauunawaan nila ang bigat at kahalagahan ng kanyang desisyon. Isa-isa nilang ipinahayag ang kanilang suporta at pagpapala. Pagpalain ka, Clarice, sabi ng isang matandang lalaki na may mabait na mga mata. Ang iyong lakas ng loob ay nagbibigay inspirasyon sa aming lahat. Subalit, binalaan siya ng konduktor, tandaan mo, hindi lahat ay nakakabalik. Ang landas pabalik ay maaring mahirap at mayroong mga pagsubok depende sa tao. Kailangan mong maging matatag at handa sa mga posibilidad. Napalunok si Clarice, tumango, at lumapit sa huling pinto ng tren. Handa akong harapin kung anuman ang nasa kabila nito. Hindi ko maaaring sayangin ang pagkakataong ito. Bumukas ang pinto, at isang liwanag ang sumilay mula sa kabila, kakaiba at nakasisilaw kumpara sa malamlam na ilaw sa loob ng tren. Huminga siya ng malalim, at sa isang sandali ng takot at tapang, tumawid si Clarice palabas ng tren. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na hatak, na parang isang invisible na kamay ang humila sa kanya palayo sa mundo ng mga kaluluwa. Ang kanyang katawan ay tila dumadaan sa isang makapal na hamog, bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nag-aalab sa hindi maipaliwanag na sensasyon. Magiging maayos din ang lahat, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kong maniwala, ang tren ay nagsimulang lumabo sa kanyang paningin, at ang mga tunog ng riles at ng humuhuning makina ay unti-unting nawala. Nagising si Clarice sa tunog ng monitor ng ospital, isang mahinang beep na tumutugma sa tibok ng kanyang puso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang puting kisame at ang malamlam na liwanag ng araw na sumisilip mula sa bintana. Napansin niyang nakakabit siya sa mga dextrose at nakasuot ng gown na pang-ospital. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mahihinang boses ng mga nurse sa labas ng kanyang silid. Huminga siya ng malalim, pilit inaaninag ang nangyari. Unti-unting bumalik sa kanya ang mga alaala, ang tren, ang mga kaluluwa, at ang konduktor. Ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip, ngunit ang damdaming dala nito ay sobrang totoo. Nararamdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang natutunan, ngunit kasabay nito ay ang bagong pag-asa na tila tumutubo sa kanyang puso. Hindi nagtagal, pumasok ang isang doktor kasama ang isang nurse. Magandang umaga, Miss Clarice, bati ng doktor habang sinusuri ang kanyang chart. Mabuti naman at nagising ka na. Napakaswerte mo at nalusutan mo ang ganong klaseng aksidente. Aksidente, tanong ni Clarice, pilit inaalala ang nangyari. Tumango ang doktor. Oo,
Naaksidente ka kagabi habang tumatawid sa kalsada. Sabi ng mga nakakita, nabunggo ka ng isang kotse, at nawalan ka ng malay dahil sa lakas ng impact ng pagkatilapon mo. Mabuti na lang, may nagdala agad sa iyo rito. Napatingin si Clarice sa kanyang mga kamay. Ang mga imahe ng tren, ng konduktor, at ng mga kaluluwa ay nagbabalik sa kanyang isipan. Parang, may kakaibang nangyari sa akin habang wala akong malay, mahinang sabi niya. Napatingin ang doktor sa kanya, bahagyang nagtataka, ngunit ngumiti. Minsan, ang mga karanasan malapit sa kamatayan ay nagdadala ng mga kakaibang alaala. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto, at pumasok ang kanyang matalik na kaibigan na si Mia. Halatang puyat si Mia, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng tuwa nang makita niyang gising na si Clarice. Clarice, tawag ni Mia, ang kanyang boses ay puno ng ginhawa. Akala ko mawawala ka na. Ano bang iniisip mo at bigla ka nalang tumawid sa kalsada nang hindi tumitingin? Napangiti si Clarice, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam, Mia. Parang ang dami kong iniisip, mga bagay na hindi ko natapos, mga pangarap na iniwan ko. Tapos, ang sumunod na naalala ko, nasa isang tren na ako. Tren? Tanong ni Mia, bahagyang naguguluhan. Anong tren? Mahigpit na hinawakan ni Clarice ang kamay ng kaibigan. Mia, hindi mo man paniwalaan, pero parang napunta ako sa ibang mundo. Nakilala ko ang mga kaluluwa, mga taong nawawala rin tulad ko. Parang binigyan ako ng pagkakataon na makita ang mga bagay na mahalaga sa buhay ko. Tahimik na nakinig si Mia, pilit iniintindi ang sinasabi ng kaibigan. Baka panaginip lang yun dahil sa aksidente, sabi niya, ngunit ang tono niya ay nagpakita ng pag-aalala. Siguro nga, sagot ni Clarice, ngunit sa puso niya, alam niyang hindi iyon basta panaginip. Alam niyang tunay ang kanyang naranasan, at daladala niya ang mga aral na iyon hanggang ngayon. Sa sumunod na araw, habang nagpapahinga si Clarice sa ospital, pinagnilayan niya ang lahat ng nangyari. Ang mga kaluluwa sa tren, ang kanilang mga kwento, at ang pagpili niya na bumalik. Alam niyang binigyan siya ng pangalawang pagkakataon upang itama ang kanyang buhay. Hindi ko na pwedeng sayangin ang pagkakataong ito, bulong niya sa sarili. Oras na para ituloy ang mga pangarap ko, para ayusin ang mga bagay na nasira ko. Hindi ko hahayaang maging tulad ako ng mga kaluluwang nawawala. Sa wakas, naramdaman ni Clarice ang liwanag sa kanyang puso, isang liwanag ng determinasyon at bagong simula. Pagkalipas ng ilang araw, nakauwi na si Clarice mula sa ospital. Habang nasa kanyang kwarto, nagbabalak ng mga susunod na hakbang sa kanyang buhay, narinig niya ang isang mahina ngunit pamilyar na tunog mula sa labas ng kanyang bintana, ang tunog ng isang tren habang umaandar sa mga riles. Napangiti siya, ngunit may bahid ng misteryo sa kanyang mukha. Alam niyang ang tunog na iyon ay paalala ng kanyang naging paglalakbay, isang paalala na kahit anong mangyari, ang mga aral na natutunan niya ay kailanman hindi mawawala. Buhay na ako ngayon, sabi ni Clarice sa sarili, at sisiguraduhin kong sulit ang pagkakataong ito. Sa wakas, sa kanyang bagong simula, natagpuan ni Clarice ang liwanag na nagbigay sa kanya ng tapang na ituloy ang kanyang mga pangarap, at yakapin ang bawat araw bilang isang pagkakataon upang maging mas mabuting tao.